Sisimulan natin ang istorya ng pinamagatang See You in My 19 Life sa isang sasakyan nakasakay si Yoon Juan habang nag-iisip. Nang makarating sa bahay ng kaibigan ng kanyang ina, binati kaagad silang dalawa ng kaibigan ng kanyang ina, habang pinuri naman ng ina ni Juan ang ganda ng kaibigan, at tinanong naman ng kaibigan ng kanyang ina si Juan. Sinabi naman ni Juan na mabuti lang siya, at sinabi naman niya na maraming sinasabi ang kanyang ina tungkol sa paglaki ni Juho, at napahanga ni Juan ang kaibigan ng kanyang ina habang nag-aaral siya ay inaalagaan niya din ang kanyang ina. Lumipat ang senaryo sa dalawang magkabilan, habang pinag-uusapan nila si Juan kinumpere ng ina ni Seonho ang pagkakaroon ng hindi maayos na paglaki, childish parent kumbaga. Tinanong naman ng ina ni Seonho kung paano daw na-manage sa maging mas matured pa ang pag-iisip ni Juan. Sagot ng ina ni Juan, wala naman siyang ginawa, at pinabayaan niya lang kung paano mag-isip si Juan, at biglang napabuling ang ina ni Juan at ang sabi niya sa kalooban na meron si Juan ay hindi bata. Lumilat ang scene sa itaas na naririnig naman ni Juan ang usapan ng dalawa at sabi ni Juan ay, naiiba siya kumpara sa ibang mga bata at meron siyang natatagong sekreto. Lumipat ang scene habang nag-iikot si Juan at nasabi niya na ang lawak nitong bahay ng chairman, at mas malaki pa daw sa kanilang bahay. Lumipat ang scene habang ang Seonho ay inaabot ang isang libro na nakita naman ni Juan, at bigla na lang netong nasa likod ni Seonho na tinulungan naman ni Juan sa pag-abot ng libro at napatanong si Juan na kailangan mo ba ng tulong. At nagkatinginan sila dalawa, bigla namang nagsanggit si Seonho, sino ka ba? Hindi ko kailangan ng tulog mo, at bigla na lang siyang nabagsakan ng libro na parang napahiya pa si Seonho dahil sa kanyang ginawa, at nagkatitigan pa ulit ang dalawa. Lumipat ang scene kung saan dumating ang kanilang magulang, at patanong ng ina ni Seonho kung ano ang nangyari at sinumbong ni Seonho na kagagawan daw ni Juan ang nangyari, at inilaglag daw ni Juan ang libro sa ulo niya. Hindi naman sumang-ayon ang ina ni Seonho, at tinitigan niya pa ito, at palungkot naman sinabi ni Seonho na ang babaeng iyan ay hanampas daw siya ng libro, at sabi naman ng ina ni Seonho na kaya niya ginawa yan dahil masungit ka sa kanya. Patanong ng ina ni Seonho na tama ba ang nangyari. At napasabi naman ay Juan na this lady ay nalaman niya kaagad ang tama, at sabi naman ni Seonho na hindi kailanman naging kakampi niya ang kanyang ina, at patanong din naman ng ina ni Juan kung ginawa niya ba talaga ito, at sabi ni Juan ay sino, ako. Nagtitigan ng dalawa, sa tingin mo Seonho gagawin ko iyon, patanong ni Juan, at sabi ni Seonho na bakit hindi siya makapagsalita dahil din kasi nagsisinungaling siya, at lumipat naman kay Juan, na nagtatangka siya na kung gagawin niya pa ulit iyon ay dudukutin niya ang mata nito. Habang nagbabasa ang dalawa, tila may sinasabi si Seonho na isusumbong daw si Juan sa kanyang ina, at sabi ni Juan bakit hindi pa daw mag-move on sa nangyari o babatuhin daw siya ng manipis na libro, at habang sinarya ni Juan ang libro tila natakot si Seonho dahil mali ang mag-commit ng violence against a little kid like Seonho. And nalaman ni Juan na ito ang first time act niya na hindi siya nag-acting na matanda siya. Lumipat ang salita kay Seonho na sino daw ba ang tinatawag niyang little kid. Sabi ni Seonho hindi daw siya bata. Nagtalo pa rin ang dalawa hanggang tumayo si Juan at kinuha ang laruan sabay titig sa harapan ni Seonho na may pagbabante, at bigla niyang ni-squeeze ang laruan ni Seonho. Takot naman si Seonho, at sabi ni Juan na hindi siya basta-basta mawawala kagaya ng laruan na ito. Sinabi naman ni Seonho na isa kang witch. Tugon ni Juan, are you caught me? At sabi niya pa, that's my secret, so chill. Habang takot naman si Seonho, lumipat ang scene sa higaan kung saan papatulugan na si Seonho ng kanyang ina. Pinag-uusapan nilang dalawa kung bakit hindi siya kinampihan ng kanyang ina kanina laban sa witch na iyon na si Juan, sabi ni Seonho, at sabi niya na hindi daw niya gusto ang babae na yun. Tugon ng ina niya mas natatakot pa si Seonho sa kay Juan kesa sa kaniyan ama. Biglang napayakap at sabi niya sa kanyang ina na maniwala ka, sinasabi ko ang totoo. Lumipat ang scene kay Juan at sa kanyang ina. Kinamusta niya si Juan sa pag-uusap nila ni Sana, at napangiting sabi ni Juan na maayos naman daw ang kanilang pag-uusap, at tanong ng ina niya na, pinakitaan mo ba siya ng magic trick? At sabi ni Juan higit pa sa magic trick ang kanyang ginawa. Sinabi ng ina niya na nagwa-worried ang ina ni Seonho kay Seonho, at sinabi din na makikita mo siya palagi, at biglang napasabi ang kanyang ina na hindi natatagal ang ina ni Seonho, at biglang sabi ng ina niya na wala lang yun. Napasabi naman ang ina niya na, he almost told ang kalagayan ng ina ni Sana. Tugon ni Juan, huwag kang mag-alala ina, makikipagkaibigan ako sa kanya. Biglang tingin si Juan sa malayo, at sabi na handling a kids like him,
ay parang nakikipaglaro lamang. Lumipat ang scene sa dalawa kung saan tinawag ni Juwon si Sunho at kinamusta ito, bigla namang nagulat si Sana. Lumipat na naman ang scene sa dalawa na naglalaro ng tago-taguan, at napasabi si Juwon na natakot ko ba siya last time, at sabi ni Juwon na napakabata pa daw talaga ni Sana upang mag-action ng ganun. Biglang nagsalita si Sana na lumayo ka sakin, evil witch. Napasabi naman si Juwon na sa tingin mo ba na totoo ang ganung bagay. Nagtalo pa rin ang dalawa habang sinasabi ni Juwon na hindi totoo ang mga ganung bagay. Bigla namang lumakad si Juwon papunta kay Sana, at sinabi na gusto mo bang malaman, hindi ko pa sinabi ito sa iba, at isang sekreto ko lang eto, at kinwento naman ni Juwon kung ano ang nangyayari sa past life, at sabi ni Sana hindi niya daw naiisip iyon, at sabi ni Juwon na alam niya dahil naaalala niya ang lahat sa kanyang past lives habang nakatingin lang si Sana, at tugon pa ni Juwon na aalala ko ang lahat, patanong ni Sana kung ano ang kanyang sekreto, at sinabi ni Juwon kung anong merong buhay ang meron siya noong unang panahon pa lamang dahil sa iba't ibang buhay ang meron siyang nararanasan sa bawat taon na namamatay siya at na-incarnate ang kanyang buhay. Follow for more videos mga idol, small creator here para makapaghatid ng saya sa inyo.